Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang panahong iyon, winika kay Jesus ng isa sa mga tao, "Guro, iutos nga po niyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana." Sumagot siya, "Ginoo, sino naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo?" At sinabi niya sa kanilang lahat, "Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kanyang kayamanan." At pagkatapos sinaysay ni Jesus ang talinhagang ito. Ang bukiri na isang mayaman ay umani ng sagana. Kaya nasabi niya sa kanyang sarili, "Anong gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya mamamahinga na lang ako, kakain, iinom at magsasaya." Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, "Hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Angino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin na nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa Ebanghelyo natin, patuloy po tayong inaaralan ng Panginoon kung ano yung mahalaga. Kung maaalala natin, nung mga nagdaang linggo, lumalapit si Marta, sinasabi niya sa Panginoon, "Sabihan niyo nga po yung kapatid ko, diba? Si Maria, natulungan naman ako. Dahil aligaga sa maraming bagay." Ngayon naman, parang pareho uli. "Sabihan niyo naman po yung kapatid ko na ibigay yung bahagi ng aking mana." At muli, ituturo ng Panginoon, ano nga ba talaga yung mahalaga? Dahil sa mga sunod-sunod na ebanghelyo natin sa darating na linggo, mas direktang papaliwanag sa atin ng Panginoon, ano nga ba itong mga bagay na ito na kuminsan ay nagiging hadlang para talagang mapili natin ano ba talaga yung mahalaga? Alam natin lahat yan. Walang ibang mahalaga kundi ang Diyos. Kaya nga yung pong ating tugon sa ating salmo, yan na napakagandang laging paalala sa bawat isa sa atin. Sabi po natin kanina, "Poon amin kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman." Sabihin nga po natin, "Poon amin kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman." Kung mayroong pangarap ang isang Pilipino, kung kaya siya nagtatrabaho, nagtatapos, o di kaya nag-aasawa, ang laging nasa isip, magkaroon ng bahay. Diba, naririnig po lagi natin yun Magkaroon ng bahay. Pero kung isipin po natin, hindi bahay. Ang higit talaga na mahalaga sa atin, kaya mahalaga yung bahay, ay tahanan. Aanhin mo ang bahay kung walang hiya naman yung mga nakatira. Buti ko uwian mo. Masarap lang uwian yung bahay kung tahanan. Dahil kung nasaan yung tahanan, nandun yung pag-ibig. Papabaliktad nga po
Kung maaalala natin, sabi ng Panginoon, kung nasaan ang iyong kayamanan, doon ang iyong puso. At ang puso natin nasaan? Nasa tahanan, di ba? Home is where your heart is. At ang napakagandang sinasabi ng Salmo ngayon, Jesus is our home. Kaya nga sa ikalawang pagbasa, yan ang sinasabi ni St. Paul, sa buhay natin dito, ituon natin ang isip, ang puso natin, hindi sa mundo lamang na ito, kundi sa tahanan na gusto nating marating. Walang iba kundi sa piling ng Diyos. Kaya nga pag-iisipin po natin, ang mga pagbasa natin, napakaganda pong balik-balikan. Bakit? Kasi yan yung hinaharap natin araw-araw sa buhay. Sa unang pagbasa natin, sabi ng aklat ni Ecclesiastes, ang mangangaral, o si Kohelet, sabi niya, everything is vanity. Lahat ng bagay ay walang kabuluhan. Dahil lahat ng bagay, kahit anong pagsusumikap ang gawain mo, pag natapos na't lahat, dumating ang araw, ano mangyayari? Sasabihin na iba, mahirap nga ika pag kami iniwang ka. Pag iniwan mo, pinag-aawayan pa ng mga anak. Oh. Mahirap din naman pag wala kang iniwan. Oh. Patay ka na, namumroblema pa kung paano ka ililibing. O, di ba? Nalala ko nung minsan, nakita ko yung mama ko, nagbibilang ng barya. Kasi yun yung bayad ng mga tricycle, ng jeep. Sabi ko, araw-araw? Ganyan na lang, mainam-inam na exercise anak yan. Mas mahirap naman yung walang bibilangin. Diba? Yan yung mga bagay na haharapin natin. Kaya nga sinasabi po rito, ano mang gawin ng tao, nagdudulot sa kanya ng balisa at hinanakit. May mga gabi pang hindi siya makatulog sa pag-iisip. Ito man ay walang kabuluhan. Nga lang, kahit sabihin ni Kohelet na walang kabuluhan, mahirap naman pag wala ka ng material na bagay. Dito, pinapakita sa atin ng Panginoon, ano sabi ng Panginoon kay Marta, kay Maria? Pinili ni Maria yung higit na mahalaga. Lahat ng bagay ay mahalaga. Pero wag nating kalimutan na ang pinakamahalaga ay ang Diyos. When God created the world, God created everything good. Nalikhain ng Diyos ang mundo, di ba sabi sa Genesis, lahat ng bagay na nilikha niya, nakita niya na mabuti. But nothing good in this world is God. Yun ang lagi po nating sanang alalahanin. Bagamat lahat ng mga bagay na nilikha ng Diyos ay mabuti, kalusugan, kayamanan, kalikasan, kapangyarihan, ang bawat isa sa atin, lahat yan mabuti. Pero kahit na anong mabuti na meron dito sa mundo, wala ni isa dyan na pwede nating gawing Diyos. Yun ang problema. Pag yung mga bagay na mabuti na yan, at lalong higit, material na bagay, kayamanan, kapangyarihan, ginos natin, sinantabi natin ang Diyos, doon magkakaproblema. Kaya nga si St. Paul, sa pangalawang pagbasa po, Colossians chapter 3, ano po sabi niya? Binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya pag sumakitan ninyo, kailangan talagang magtiyaga, magtiis ang mga bagay na nasa kalangitan. Dahil si Kristo ang tunay na buhay ninyo. Kaya ano po sabi sa atin? Kaya dapat mawala sa inyo ang mga pitang makalaman, pangangalo niya, kahalayan, mahalay na simboyo ng damdamin, masasamang nasa. At doon sa dulo, makita niya sabi, at ang pag-iimbot, covetousness or envy, ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sa Ebanghelyo, sasabihin ng Panginoon, bubuurin niya, sabi niya, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kanyang kayamanan. Pag tinignan po natin,
Ang mga binanggit na kasalanan, pangangalo niya, kahalayan, mahalay na simboyo ng damdamin, masasamang nasa, lahat ng yan, ang mas ginos natin yung ating sarili. Every time we commit sin, we think more of ourselves than others. Kaya tayo nagkakasala. Mas inisip kagad natin yung ating sarili kaysa sa ating kapwa. Kaya nga po, yan yung pinapaalala sa atin ng isang santo. Sabi ng isang santo, biniyayaan daw po ang tao ng 2 tainga for a purpose, for a reason. Bakit nga ba hindi isang tainga na lang yung ibinigay sa atin at nilagay sa noo natin? Diba? Isa lang ang ilong natin, isa lang yung bibig. Di sana pinagtabi-tabi na dyan yan. Para pagkakausap mo, oo, naririnig kita. O, ba't nakaharap ka ng ganun eh? Nakatapat pa yung tenga mo. Para kang nasa harapan ng computer. May camera na, may speaker pa. Kompleto. Ang problema po doon, maririnig mo't makikita mo lang yung gusto mong tingnan. Pero yung nasa paligid mo, yung nasa likod mo, hindi mo na mapapansin. Kaya doon nilagay yung tenga doon sa 2 gilid natin para marinig natin. For one ear to hear and listen to the surroundings and to others. Para daw matuto tayong makinig sa ating kapwa, sa ating paligid. And the other ear to listen to the gospel. To listen to God. At yung pakikinig natin na yun sa Diyos, yun yung magtuturo sa atin paano tayo kumilos. Kaya nga yung pong physical na pandinig, pag may diferensya ka sa pandinig, wala kang balance. Yung po yung mga bata, di nila alam yan eh. Laging may mga nakalagay na mga earpiece do sa tenga. Naku, problema yung pag tumanda ka. Kasi pag nabingi ka, wala kang balance. Pag-iisipin po natin, ganun din ang realidad sa spiritual na buhay. Pag hindi na tayo sanay makinig sa ating kapwa at hindi tayo sanay makinig sa Diyos, we will lose our balance. Lagi tayong makalalakbay ng tama sa buhay. Mapipili natin kung ano yung tama. Maiwawaksin natin yung ating mali. Mapipili natin kung ano yung hinihilig ng ating puso kung nakikinig tayo sa Diyos at nakikinig tayo sa ating kapwa. Kaya nga pag kumakain ka, halimbawa, biglang parang may parang dumuwal doon sa harapan mo. Nakita mo. Hindi mo nasasabihin, naduduwal ka? Narinig mo na eh. Oh. Hindi mo sasabihin, nabubulunan ka? Gusto mo ng tubig? Abe, pag nakita mong ganon, narinig mo, abe, hilutin mo na yung likod nun, o kaya abutan mo na ng tubig, o alalayan mo. Yun yung mapuno ng Espiritu ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon, yung mapuno po nun, ibig sabihin, mapuno tayo ng pag-ibig. At yung pag-ibig na yun ng Diyos, yun ang magtuturo sa atin na maging totoo, maging tapat, maging mapagmahal. Kaya nga po, dito sa Ebanghelyo, makita natin yung naging kahinaan ng mayaman. Sa halip na makita niya na napaka-sobra na yung kanyang kamalig, sa halip na habaan niya yung kanyang mesa para mas marami makakain, pinag-iba niya, nagpatayo siya na mas malaki para kamalin niya, kasakiman. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, wala sa laki ng kayamanan. Tingnan mo nga yung katabi mo. Ano nga ba ang kamahal-mahal dyan? Oh. Yung alahas? Oh. Yung kayamanan? Ang minamahal lang natin sa tao kung tutuusin, yung pag-ibig na meron yung tao. Yun ang tunay na yaman. Yun ang yaman na madadala natin sa kabilang buhay. Kaya nga po, yan ang pinapaalala sa atin. Ang kasakiman, ang pagiging ganid, ang pagiging makasarili,
Isa po yan sa tinatawag nating capital sins. Sources of sin. Na dahil sa kasakiman o pagiging ganid ng tao, nandun. Magsisinungaling siya, manloloko siya, magsasamantala siya, magnanakaw siya, papatay siya, gagawin niya kahit na ano. Sa pag-iisip niya na ito yung mahalaga. Kaya isa po sa mga capital sins yung greed. Doon sa mensahe ni Dr. Jokno sa mga nagsipagtapos sa UP doon sa graduation. Ang ganda po nung ilang bagay na binanggit niya ng mensahe doon sa mga graduates. Sabi niya, what's the use of brains and talent without principle and courage to stand for them? Ang kayamanan, hindi lang po material na bagay. Lahat ng biyaya ng Diyos sa atin, kapangyarihan, karunungan, lahat ng yan mabuti. Pero anong silbi ng talino, anong silbi ng talento, anong silbi ng kayamanan o kapangyarihan kung wala kang prinsipyo? If you don't have values and stand for them. Kaya nga dyan po mahalaga yung pamilya natin eh. Kayo na mga magulang na dinadala nyo yung inyong mga anak sa pagdadasal at pagsisimba. Sa inyo lang mga magulang na hindi lang nagbibigay ng material na bagay. Bakit? Ba't maraming magnanakaw ngayon? Kasi maraming magnanakaw pinalaki sa nakaw. Hindi katulad nung araw. Nalala ko, elementary kami, sasabihin, kahit basurero yung ama mo, hindi mo dapat ikahiya dahil marangal siya na nagtatrabaho. Nagsisikap siya. Hindi umaasa nga. Nagtsatsaga. Yan yung mga nakakalimutan na, mga prinsipyo na dapat itanim. At inuugat po yan saan? Sa pananampalataya natin. Kaya nga mahalaga yung magulang natin, mahalaga yung mga lolo't lola natin, mahalaga yung pamilya natin dahil ang mga prinsipyo na yan matututunan natin sa pamilya. Buti na lang yung iba, ayaw nang magpalaki, gusto na nila hayop na lang. Pero siguro mas mapagmahal pa rin yung mga hayop na pinalalaki nila kaysa sa mga tao na balang araw walang prinsipyo at paninindigan sa buhay na tama. Kaya nga lagi ko sinasabi, sa tahanan. Diyan natin matututunan kung anong ibig sabihin ng pag-ibig, anong ibig sabihin ng katarungan, anong ibig sabihin ng pagmamahal sa Diyos at kapwa. Wala naman siguro sa inyong magulang na magsasabing, anak, sige, mag-aral kang mabuti. At pag nakatapos ka, pumunta ka sa DPWH para yumaman tayo. Yun naman po talaga yung katotohanan. Sinong magulang ang magsasabing, magbuti ka anak at balang araw, maging talamakang magnanakaw. Tuwan-tuwa kami anak kasi napakasinungaling mo. Ang galing-galing mo talagang magpalusot. Ang mga maliliit na bagay na pinupunla natin na binhi ng pagmamahal at kabutihan, katotohanan sa ating ugnayan, dadalahin niya ng inyong mga anak. Maski nga po ngayon ay araw o jubileo namin ng mga pari sa taon na ito na iba-iba nakatakdang araw. Ano nga bang susi para maging matino kang pari? O saan magmumula yung bukasyon ng pagpapari? Sa inyo ng mga magulang. Hindi lang pagpapari yung mga naglilingkod sa ating simbahan, bumabasa, kumakanta, nagsiserve, sumasama sa iba-ibang mga samahan. Ba't nila hahangarin yan? Kundi sa kabutihan at pananampalataya ninyo, kayo na mga magulang, kayo na mag-anak na nagtatanim ng kahalagahan ng Diyos sa buhay ng tao para gumabay sa Kanya. Kaya nga, nasa mundo tayo, pero hindi tayo inaalis ng Diyos sa mundo, kundi para sa pamamagitan natin ay panibaguhin ng Diyos ang mundo at hindi bulukin. Yung mga nakikita nating problema sa kapaligiran, climate change, pagbaha, anong tawag natin dyan sa insurance? Acts of God.
Kasalanan ng Diyos kasi ginawa niya. Eh anong kasalanan ng Diyos doon? Kasalanan ng Diyos na lumikha siya ng mga tao na sakim, na mga manhid, na walang malasakit sa kapwa. Sabi nga ni Dr. Jokdo doon sa pangaral niya doon sa mga estudyante, if money is your sole and abiding purpose, you need not even try to be human. Hindi mo na kailangan magsikap pang maging tao kung pera lang yung layunin mo sa buhay mo. The quickest way to riches is, we have seen, to take shortcuts, align with the powerful, and exploit other human beings. Ang abusuhin mo, ang samantalahin mo, ang iyong kapwa. True achievement, sabi niya, emanates from your knowledge and talent coupled with a profound sense of humanity. So gusto ko po yung statement na yun. A profound sense of humanity. Yung pagiging makadiyos natin, nakaugat sa ating pagiging tunay na makatao. Kaya nga pagka tayo po nagkamali, ano sinasabi? Nako, mainam naman at natauhan na din. Di ba naririnig po natin yung salita na yun? Natauhan. Eh bakit? Eh kasi dati hayop. Walang hiya. Pero pag tinignan po natin, lahat naman talaga tayo hayop eh. Di ba? Sa klase, tinatanong ko yung bata eh. Tanungin mo nga yung katabi mo, animal ka ba? Di ba? Sabay, animal. Iba kasi yun yung animal. Di ba? Iba kaiba yung animal sa animal. Pero sa lahat ng hayop, at lahat tayo ay hayop, tayo lang ang nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan at wangis. Only man was created unto the image and likeness of God. And what is the image? What is the likeness of God? Love. Pag-ibig. Kaya nga yung matauhan ay yung ma-realize mo na tao lang ako. Ang lahat ng ito, ari-arian lang. Ang lahat ng ito, lumilipas, iiwan. Pero hindi lang po yung mawawala sa iyo eh. What do we gain? We gain heaven. We find a home in God. And Jesus is our hope. Nabanggit ko na nga po yan nung minsan. Diba sinasabi, pag may buhay, mayroong pag-asa. Tinan mo nga yung katabi mo. Oh, may pag-asa ba yan? Sabi ni Father, iba nga may buhay, wala namang pag-asa, kaya nga nagpatiwakal, o kaya pag tiningnan mo, paasa ka. Sabi po ni Father Hason yan eh, sabi sa sermon niya, sabi niya, dapat daw baliktad. Pag may pag-asa, may buhay. If we have God in our lives, if we have hope, if we have love, if we have faith, laging maganda yung buhay. Hindi mahalaga kung may hirap ba, may pagsubok, may kasalanan. Pag dumadalaw po ako sa may sakit, tapos nandun na sa end stage, nasa dilemma sila kung magre-revive ba sila o maglalagay doon sa life support. Alay ko sinasabi, mahirap po kakong desisyon yan. Sa akin, okay lang kung mabubuhay. Okay lang kung babalik siya sa dati niyang wisyo o kaisipan. Pero yung wala na, tanggapin natin yun. Alagi nyo kakong isipin, hindi yung ngayon. Ang isipin nyo nung buhay. Ang isipin nyo nung malakas siya. Paano nyo pinadama yung pagmamahal? Paano nyo pinadama yung kabutihan? Paano kayo naging masaya at naranasan nyo ang katotohanan ng Diyos sa inyong ugnayan? Yun ang higit na mahalaga. Kaya nga po, doon sa dulo, sabi niya, I wish all of you a happy and exciting, meaningful future. Every day. Kung ang yaman natin at tahanan natin ay ang Diyos, ang bawat araw, ang lagi nating iisipin hindi lang tayo para maging masaya. Paano tayo makapagdadala ng kasiyahan,
Paano tayo makapagbibigay ng kahulugan sa ating kapwa? Di mo na kailangan kunan pa ng video sa i-upload. Kaya nga sabi niya, share your gifts with others and give your gifts with joy. Kung ang pag-ibig ng Diyos ang tunay na yaman natin, baunin lagi natin yung pag-ibig na yan. Dahil ang Diyos, siyang ating pag-asa. He is our hope. He is our joy. He is our home.